Nararamdaman mo na ba na may isang mabigat, hindi nakikitang puwersa na parang may humihila sa'yo pabalik, hindi ka makaalis? Paano kung sasabihin ko sa'yo na ang sagot ay matatagpuan mismo sa iyong tahanan at kasing simple lang ng asin? Ang mga sumpa, maging mula sa nakaraan o nakatago sa enerhiya ng iyong paligid, ay maaaring maputol gamit ang isang sinaunang ritual na kayang gawin ng kahit sino. Sa video na ito, ibubunyag namin ang lihim ng Feng Shui na may kapangyarihang mag-alis ng negatibidad, magbalik ng balanse, at baguhin ang iyong buhay. Handa ka na bang maging malaya? Abangan! Sa bawat sulok ng mundo, ang mga sinaunang tradisyon at ritual ay ipinasa upang protektahan at pagalingin ang mga naghahanap ng balanse. Isa sa mga ganitong kasanayan ay ang Feng Shui, isang sining ng pagsasaayos ng iyong kapaligiran upang mag-anyaya ng kapayapaan at kasaganaan. Ngunit minsan, sa kabila ng ating mga pagsisikap, nananatili ang negatibong enerhiya, nagiging hadlang sa ating buhay, maging sa relasyon, pananalapi, o kalusugan. Paano kung ang pinagmulan ng negatibong enerhiya ay isang sumpa? Isang nakatagong puwersa na nagbabalik sa iyo sa isang siklo ng kamalasan. Ngayon, ibubunyag namin ang isang sinaunang, ngunit napakasimpleng ritual na makakatulong upang putulin ang mga sumpang ito at ibalik ang positibong enerhiya sa iyong buhay. Ang lakas ng asin, isang natural na tagalinis, ang susi. Ang ritual na ito, kapag isinagawa ng tama, ay makakapagbago sa iyong espasyo at magdadala ng enerhiya na magbabago ng iyong buhay. Handa ka na bang bawiin ang iyong kapalaran at alisin ang mga hadlang sa iyong buhay? Magsimula na tayo. Ang lakas ng Feng Shui. Ang Feng Shui, isang sinaunang Chinese na kasanayan, ay nakabatay sa ideya ng balance at harmonya. Hindi lang ito tungkol sa pagsasaayos ng mga muebles o paglalagay ng mga dekorasyon, ito ay tungkol sa pag-aayos ng iyong kapaligiran upang umayon sa natural na daloy ng enerhiya, o Chai. Kapag ang Chai ay naharang o nababahala, nagdudulot ito ng hindi pagkakabalance, at dito nagsisimula ang negatibong enerhiya na mag-ugat sa iyong buhay. Ang hindi pagkakabalance na ito ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng stagnasyon, pagkabahala, at maging ang pakiramdam na ikaw ay tinatamaan ng sumpa. Ang sumpa ay hindi palaging nangangahulugang madilim o masama, madalas ito ay isang matagal na estado ng negatibong enerhiya na pinapayagan na mag-ipon, maging mula sa mga nakaraang trauma, hindi nalutas na emosyon, o mga panlabas na impluensya. Tinuturo sa atin ng Feng Shui na ang kapaligiran na ating kinabibilangan ay direktang nakakaapekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong espasyo sa positibong enerhiya, maaari mong putulin ang mga mapaminsalang siklo at buksan ang pinto para sa mga bagong oportunidad at pag-unlad. Sa Feng Shui, bawat bagay, kulay, at ayos ay may kaakibat na enerhiya. Ayon sa sinaunang karunungan, kahit ang pinakamaliit na pagbabago sa iyong paligid ay maaaring magbago ng enerhiya sa iyong buhay. Dito pumapasok ang lakas ng mga ritual, maaaring ito ay ang tamang paglalagay ng mga bagay, ang pagkakaharap ng iyong mga muebles, o ang paggamit ng mga tiyak na elemento tulad ng asin. Sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit ngunit makapangyarihang pagbabago sa iyong kapaligiran, maaari mong ituwid ang daloy ng enerhiya at, sa ganitong paraan, makalaya mula sa mga negatibong impluensya na maaaring humahadlang sa iyong tagumpay. Pag-unawa sa mga sumpa. Ang sumpa ay higit pa sa isang pamahiin, ito ay ang pagpapakita ng hindi nalutas na negatibong enerhiya, na madalas ay ipinapasa mula sa mga nakaraan o nilikha ng masasamang pag-isip at aksyon. Sa maraming kultura, pinaniniwalaan na ang mga sumpa ay maaaring manatili sa iyong buhay, humahadlang sa iyong daan patungo sa tagumpay, kaligayahan, at kalusugan. Ngunit ano nga ba ang isang sumpa, at paano mo malalaman kung ikaw ay apektado nito? Ang sumpa ay hindi palaging kumakatawan sa madilim na mahika o mga mistikal na ritual. Kadalasan, ito ay ang pag-ipon ng negatibong enerhiya mula sa paulit-ulit na paghihirap, hindi nalutas na trauma, o mga nakakalason na kapaligiran. Kung ikaw ay nakaramdam na parang ikaw ay stuck sa isang siklo ng kamalasan, kung saan ang bawat pagsusumikap ay parang nauurong, o kung napapansin mong paulit-ulit ang mga pattern ng malas, maaaring hindi ito basta-basta pagkakatulad. Maaari itong bunga ng isang sumpa. Ang mga karaniwang palatandaan ng sumpa ay ang pakiramdam ng patuloy na pagkapagod, kawalan ng mga oportunidad kahit na anong pagsusumikap ang gawin, o ang patuloy na pagsalubong sa mga balakid sa buhay. Maaaring pakiramdam na ang mga relasyon ay nagiging mahirap o patuloy kang nakikipaglaban sa mga negatibong emosyon na tila wala sa lugar.
Kung ang mga naramdamang ito ay nagpapatuloy, maaaring ito na ang indikasyon na ang enerhiya sa iyong paligid ay hindi na balanse at kailangan mo ng kumilos. Ang mga sumpa ay maaaring dulot ng mga bagay tulad ng inggit, selos, o galit mula sa iba, o maaari rin itong magmula sa mga nakaraang pagkakamali o hindi nalutas na pagkakasala. Kadalasan, hindi ito malisyoso kundi bunga lamang ng mga negatibong emosyon na nag-ugat. Bagamat maaari mong maramdaman na may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa iyo pabalik, ang katotohanan ay maaaring ma-release ang negatibong enerhiya at ang kapangyarihan para makalaya ay nasa iyong mga kamay. Ang pag-unawa sa kalikasan ng mga sumpa at ang enerhiya sa likod nito ang unang hakbang upang makalaya mula sa kanilang hawak. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga makapangyarihang ritual at teknik tulad ng Feng Shui, maaari mong mapawi ang mga negatibong puwersang naglalaro at ibalik ang balanse sa iyong buhay. Ang susunod na hakbang ay matutunan kung paano gamitin ang asin, ang natural na tagalinis, upang putulin ang mga negatibong siklo at gawing isang haven ng positibong enerhiya ang iyong espasyo. Asin, isang natural na tagalinis. Sa loob ng mga siglo, ang asin ay ginamit sa iba't ibang kultura bilang isang makapangyarihang tagalinis. Sa Feng Shui, ang asin ay itinuturing na isang natural na tagalinis na may kakayahang sumipsip ng negatibong enerhiya at gawing positibong tiyay. Mula sa mga sinaunang ritual hanggang sa mga modernong kasanayan, ang kakayahan ng asin na maglinis at magprotekta ay kilala sa buong mundo. Ang mga katangian ng asin bilang tagalinis ay nagmumula sa kakayahan nitong mag-akit ng mga negatibong iyon na siyang sumisipsip at nag-neutralize ng nakakapinsalang enerhiya. Hindi lang tungkol sa pisikal na katangian ng asin, kundi pati na rin ang simbolikong lakas nito sa maraming kultura. Ang asin ay itinuturing na tagapagtanggol laban sa kasamaan at tagalinis ng mga espasyo, kaya't ito ay isang mahalagang kasangkapan sa pagpapagaling ng enerhiya at mga ritual ng pagpapawi ng sumpa. Sa Feng Shui, ang asin ay madalas gamitin sa mga spiritual bath o inilalagay sa mga sulok ng isang silid upang sumipsip ng mga stagnant na enerhiya. Ngunit isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang gamitin ang asin ay sa pamamagitan ng simpleng ritual ng paglalagay nito sa iyong inidoro. Ang inidoro, na kadalasang naugnay sa basura at negatibidad, ay nagiging perpektong lugar upang alisin ang hindi ka nais-nais na enerhiya mula sa iyong tahanan. Sa pamamagitan ng paggamit ng asin sa paraang ito, ikaw ay tumutok sa direktang hakbang patungo sa paglilinis ng iyong espasyo mula sa mga natitirang sumpa o negatibong impluensya. Higit pa sa mga pisikal na katangian nito, ang asin ay may dalang simbolismo ng proteksyon at muling pagsisimula. Kapag ginamit mo ang asin upang linisin ang iyong tahanan, hindi lamang ang masamang enerhiya ang nawawala, iniimbitahan mo ang bagong, positibong enerhiya na pumasok. Isa itong paraan ng pag-reset ng daloy ng enerhiya sa iyong espasyo, na nagbubukas ng pinto para sa mga bagong oportunidad, pagpapagaling at balanse. Ang asin ay isang simpleng ngunit makapangyarihang kasangkapan sa paglabas mula sa negatibong enerhiya. Sa pag-unawa sa kahalagahan nito at kung paano ito gamitin ng tama, maaari mong gamitin ang lakas ng asin upang lumikha ng mas harmonyosong kapaligiran. Ngayon, magpatuloy tayo sa ritual mismo at alamin kung paano gamitin ang asin sa iyong inidoro upang putulin ang mga natitirang sumpa. Ang ritual ng asin sa inidoro. Ngayon na nauunawaan na natin ang lakas ng asin at ang koneksyon nito sa paglilinis ng enerhiya, oras na upang sumabak sa ritual mismo. Ang ritual ng asin sa inidoro ay isang simpleng, ngunit makapangyarihang pamamaraan na makakatulong upang putulin ang mga sumpa at alisin ang negatibong enerhiya mula sa iyong tahanan. Ginagamit ng ritual na ito ang inidoro bilang simbolikong lugar upang i-flush ang lahat ng hindi ka nais-nais na enerhiya na maaaring nakakaapekto sa iyong buhay. Hakbang 1, ihanda ang iyong mga materyales. Kailangan mo ng maliit na halaga ng natural na asin, mas mainam ang Himalayan pink salt, sea salt, o anumang asin na hindi na proseso. Kailangan mo rin ng piraso ng papel at isang panulat. Ito lamang ang mga materyales na kailangan mo upang maisagawa ng tama ang ritual. Hakbang 2, itakda ang iyong intensyon. Bago magsimula, maglaan ng ilang sandali upang mag-center. Isara ang iyong mga mata, huminga ng malalim at mag-focus sa iyong mga intensyon. Ang enerhiya sa likod ng ritual na ito ay kasing halaga ng mga aksyon na gagawin mo. Itinatakda mo ang layunin na makalaya mula sa anumang sumpa, harang, o negatibong enerhiya na maaaring manatili sa iyong buhay. I-visualize ang asin bilang isang tagalinis na magsisipsip at magpapawi ng lahat ng negatibidad,
at magbibigay daan sa positibong enerhiya upang pumasok sa iyong buhay. Hakbang 3, isulat ang iyong mga alalahanin. Sa piraso ng papel, isulat ang anumang pakiramdam ng negatibidad, takot, o mga balakid na sa tingin mo ay humahadlang sa iyo. Kasama na rito ang mga emosyon tulad ng galit, pagsisisi, inggit, o kahit mga partikular na sumpa o kamalasan na nararanasan mo. Maging tiyak, isulat ang mga bagay na nagpapabigat sa iyong kalooban at ang mga nais mong pakawalan. Mahalaga ang bahaging ito ng ritual dahil binibigyan ka nito ng pagkakataon na aminin ang negatibong enerhiya na nais mong alisin. Hakbang 4, isprinkle ang asin. Ngayon, kunin ang asin at i-sprinkle ito sa inidoro. Habang ginagawa ito, imagine na ang asin ay sumisipsip ng negatibong enerhiya na nakasulat sa papel. Maaari ka ring magsabi ng isang dasal, mantra, o affirmation kung nais mo, isang simpleng linya tulad ng, ibinubukas ko ang aking sarili mula sa lahat ng negatibong enerhiya, ako'y malaya, at inaanyayahan ko ang positibong enerhiya sa aking buhay. Hakbang 5, i-flush ang asin. Sunod, i-flush ang inidoro. Habang ginagawa ito, i-visualize na ang negatibong enerhiya at mga sumpa ay na-flush kasama ang asin. Isipin na lahat ng mga balakid, malas, at stagnation ay umaalis sa iyong buhay at dinadala ng tubig. Ang aksyon ng pag-flush ay sumasagisag sa pagtanggal ng lahat ng hindi nakapakipakinabang sa iyo at nagbubukas ng espasyo para sa bagong simula at pagbabago. Hakbang 6, hayaan ang tubig na mag-settle. Pagkatapos ng pag-flush, maglaan ng sandali upang maupo sa katahimikan at magnilay. Maaaring maramdaman mo ang isang pakiramdam ng pagpapalaya, magaan na pakiramdam, o kapayapaan. Magtiwala na ang ritual ay gumagana upang linisin ang enerhiya sa iyong paligid, at hayaang maramdaman ang pagbabago sa iyong espasyo. Hakbang 7, linisin ang iyong espasyo. Pagkatapos maisagawa ang ritual, maaari mo itong palalimin sa pamamagitan ng paglilinis ng iyong espasyo. Buksan ang mga bintana at hayaang pumasok ang sariwang hangin na sumasagisag sa pagpasok ng bagong enerhiya. Maaari ka ring magsindi ng insenso, sage, o palo santo upang higit pang linisin ang hangin. Ang huling hakbang na ito ay tumutulong upang matiyak na ang iyong espasyo ay ganap na nakaalin sa positibong enerhiya at walang bakas ng mga negatibong puwersa. Ano ang mangyayari pagkatapos ng ritual? Kapag natapos mo na ang ritual ng asin sa inidoro, maaaring magtaka ka kung ano ang aasahan. Mararamdaman mo ba agad ang pagbabago? Paano mo malalaman kung gumana ang ritual? Ang katotohanan ay, ang pagbabago ng enerhiya ay madalas na nangangailangan ng oras, ngunit may mga tiyak na senyales na maaari mong tingnan upang malaman na gumagana ang ritual at nalilinis ang iyong espasyo. Pakiramdam ng pagagaan. Isa sa mga unang senyales na maaari mong mapansin ay ang pakiramdam ng pagagaan sa iyong tahanan at sa iyong sarili. Ang bigat ng negatibong enerhiya, emosyonal na pasanin, at stagnant na tiyan ay magsisimulang umangat. Maaari mong maramdaman na mas komportable ka, parang may isang pasanin na nawala mula sa iyong mga balikat. Ang pagbabago na ito ay maaaring maging banayad, ngunit unti-unti itong magiging mas kapansin-pansin sa iyong araw-araw na buhay. Pinahusay na daloy ng enerhiya. Pagkatapos ng ritual, maaari mong mapansin na ang enerhiya sa iyong espasyo ay dumadaloy ng mas maayos. Ang mga silid ay maaaring magmukhang mas bukas at maginhawa, at maaari mong maranasan ang pagtaas ng motibasyon, kaliwanagan, at focus. Madalas, ang negatibong enerhiya ay humahadlang sa daloy ng tiyan na nagpapahirap magpatuloy. Kapag na-clear na ang block na ito, makakagalaw ng malaya ang positibong enerhiya, at magbibigay daan sa mga bagong oportunidad at ideya na pumasok sa iyong buhay. Mas magandang pagkakatulog at emosyonal na kalusugan. Isa pang senyales ng tagumpay ay ang pagbabago sa iyong pattern ng pagkakatulog. Kung ikaw ay nahihirapan sa hindi mapigilang paggising sa gabi o pakiramdam na emosyonal na drained, ang ritual ay makakatulong upang ibalik ang balanse. Maaari mong mapansin na mas mahimbing ka ng natutulog at magigising ng masariwa, na may mas kaunting negatibong mga kaisipan na kumakalat sa iyong isipan. Makikita mo rin ang pagpapabuti sa iyong emosyonal na kalusugan, dahil ang mga negatibong enerhiya na nagdudulot ng pagkabalisa o pagkabigo ay napapalitan na ng mapayapa at harmonyosong enerhiya. Mga senyales mula sa universo. Sa mga araw pagkatapos ng ritual, maaari mong mapansin ang mga synchronicity o mga senyales na nagpapatunay ng mga positibong pagbabago. Marahil ay makakahanap ka ng solusyon sa isang problema na matagal nang bumabagabag sa iyo,
o ang isang relasyon na may problema ay magsisimulang maghilom. Ang mga maliliit na momentong ito ay paraan ng universo upang ipakita sa iyo na ang ritual ay gumagana at ang iyong buhay ay nagsisimulang magbago sa tamang direksyon. Mga kwento ng tunay na buhay. Minsan, ang pinakamakapangyarihang paraan upang maunawaan ang epekto ng isang ritual ay sa pamamagitan ng mga karanasan ng iba. Ang ritual ng asin sa inidoro ay nakatulong sa maraming tao upang makalaya mula sa negatibong enerhiya, putulin ang mga sumpa, at baguhin ang kanilang buhay. Narito ang ilang kwento ng tunay na buhay na nagpapakita ng lakas ng simpleng pero makapangyarihang kasanayang ito. Kwento 1, ang pagbabago ni Sarah sa pananalapi. Si Sarah, isang babae sa kanyang huling bahagi ng 30, ay matagal nang nahihirapan sa kanyang pananalapi. Kahit na nagsusumikap siya, parang laging dumadaan lang ang pera at hindi siya makakakita ng break. Patuloy siyang nakakaranas ng mga hindi inaasahang gastusin. Nang marinig ni Sarah ang tungkol sa ritual ng asin sa inidoro, nagdesisyon siyang subukan ito. Isinulat ni Sarah ang kanyang mga alalahanin tungkol sa pera sa isang piraso ng papel, nag-sprinkle ng asin sa inidoro, at isinagawa ang ritual ng may layunin. Ilang linggo lamang, nakatanggap siya ng isang kamangha-manghang alok sa trabaho na may malaking pagtaas sa sahod. Hindi lang iyon, napansin din ni Sarah ang pagpapabuti sa kanyang mga financial habits at nakapag-ipon ng pera sa unang pagkakataon sa mga nakaraang taon. Naniniwala siya na ang ritual ay nakatulong upang linisin ang enerhiya na humahadlang sa kanyang kasaganaan. Kwento 2, ang pagpapagaling ng relasyon ni Mark. Si Mark ay matagal nang nagdadala ng emosyonal na bigat mula sa isang sirang relasyon. Hindi niya magawang bitawan ang nakaraan at naapektuhan nito ang kanyang mga bagong relasyon. Pakiramdam niya na parang may isang bagay na humihila sa kanya pabalik mula sa paghahanap ng pagmamahal muli. Desperado para sa pagbabago, isinagawa ni Mark ang ritual ng asin sa inidoro na nakatutok sa pagpapatawad at pagpapapasok ng bagong, positibong enerhiya sa kanyang puso. Ilang buwan lamang, nakilala ni Mark ang isang bagong tao, at naramdaman niyang iba ang relasyon na ito, tunay, malusob, at puno ng mutual na respeto. Ibinibigay niya ang kredito sa ritual para sa pagtulong na alisin ang mga emosyonal na hadlang na humahadlang sa kanya upang tunay na magbukas muli ng kanyang puso. Kwento 3, ang bagong simula ni Clara. Si Clara, isang ina ng 2 anak, ay palaging nakaramdam na may kulang sa kanilang bahay. Laging may alitan, may tensyon sa hangin, at kahit anong pagsusumikap niya, parang hindi natatagpuan ang kapayapaan. Pagkatapos magsagawa ng ritual ng asin sa inidoro, agad niyang napansin ang pagbabago. Ang kanyang mga anak ay naging mas kalmado, at ang enerhiya sa bahay ay tila lumiwanag. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang taon, naramdaman ni Clara na ang kanilang tahanan ay puno ng harmonya at pagmamahal. Naniniwala si Clara na ang ritual ay nakatulong upang alisin ang negatibong enerhiya na naipon sa paglipas ng panahon at pinayagan ang kanyang pamilya na muling magkaugnay at makaranas ng kapayapaan. Ang ritual ng asin sa inidoro ay higit pa sa isang simpleng pamamaraan ng paglilinis. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na kumakatawan sa enerhiya ng iyong kapaligiran at nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang kontrolin ang iyong sariling kapalaran. Kung ikaw man ay nahihirapan sa mga hadlang sa pananalapi, emosyonal na sakit, o ang mga epekto ng isang sumpa, ang ritual na ito ay nagbibigay ng paraan upang makalaya mula sa mga negatibong impluensya at mag-anyaya ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa paggamit ng asin, isang natural na tagalinis na may kasaysayan ng mga siglo, maaari mong alisin ang stagnant at mapaminsalang enerhiya sa iyong tahanan at magbigay daan sa mga bagong posibilidad ng pagbabago. Habang isinasagawa mo ang ritual, tandaan na ang tunay na lakas ay nasa loob mo, ang iyong intensyon, ang iyong paniniwala, at ang iyong pagnanais na yakapin ang buhay na puno ng kapayapaan, kasaganaan, at kaligayahan. Kaya, kung ikaw ay nakakaramdam ng pagka-stuck o sobrang pagkabahala, subukan ang simpleng pero epektibong ritual na ito ngayon. Mag-take ng unang hakbang patungo sa isang mas maliwanag at balansing hinaharap.